akong maaasahan sa'yo para hindi na ako nagsayang ng oras. Kung talagang mahal na mahal mo ako, kahit gano'ng katagal, hindi ka mapapagod. Magkaiba kami ni Moira. RJ's not even my type. Mabuti naman. Cause as if magugustuhan ka ni RJ, you're just a downgraded version of Moira. Nay, akala ko po ba okay lang sa inyo yung naging... Okay ako! Ilabas ko ba sasabihin sa iyo na okay ako? Kaya ka po ba ganyan? Kasi hindi nyo tanggap yung naging desisyon ni tatay. May iba na po siyang girlfriend. I told you before, I'd rather have her end up with Dad kaysa sa Lynette na yun. No way! Well, wala ka na magagawa. You have to accept na may bago ka ng buhay with your new persona, and that includes not having Dad in your life. Miss, ako na lang maglilinis nung coat ni Dr. Tanyag. Akin na. Ho? Hindi mo na kailangan ipag-dry clean to. Ako na lang maglilinis. Di ba may kasabihan? Tsaka mo lang marirealize ang kahalagahan ng isang tao kapag nawala na sa'yo. May kailangan akong punta sa East Ridge. Yeah. Nalabhan agad? Kagabi ko lang binigay sa secretary ko para ipa-dry clean. Pagpunta ko sa clinic, nandun na siya. Kahit anong paninira mo kay Lynette, hindi na uubra sa akin yan. I am not buying it. Kahit sabihin ko sa'yo na si Lynette ang naglaban ng coat ni RJ, I wouldn't trust that scheming snitch. Expertise niyang mang-agaw at manira ng relasyon. Ayaw mo pang ipaalam kay RJ na ikaw yung naglalaban ng coat niya? Ako yung may kasalanan kung bakit nadumihan yung coat ni RJ. Kaya naisip ko na ako na lang maglaban nun. Pero yun lang yun. Dahil may feelings ka pa sa kanya, ginagawa mo yan dahil mahal mo pa si RJ. Claire, nagkakamali ka. Huwag mo sana bigyan ng ibang kulay itong ginagawa ko para kay RJ. Wala naman itong ibig sabihin eh. Sige, mauuna na ako. Lynette, yung mga galawan mong yan, alam ko na yan eh. Babae din ako, kaya alam ko yung nararamdaman mo. Claire, pwede ba? Bitawan mo ko. Wala kang alam sa nararamdaman ko. May feelings ka pa sa kanya. Huwag ka na nga magsinungaling. Nakaka-insulto na eh. Umamin ka na. Sige, aminin ko. Mahal ko pa rin si RJ. At kahit kailan hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit ilang beses ko pang itago, alam ko dito sa puso ko na si RJ lang ang lalaking mamahalin ko. Yun yung gusto mong marinig, di ba? Pero Lynette, tinanong kita kung may feelings ka pa kay RJ. Ang sabi mo wala. Alam ko. Sinabi ko lang yun dahil yun ang makakabuti para sa amin dalawa ni RJ. Pero Claire, huwag kang mag-alala. Hindi ako manggugulo. Hindi ko aagawin sa'yo si RJ. Maniwala ka sa akin. Pero paano naman yung nararamdaman mo? Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Ikaw na ang pinili ni RJ. Kung ano man meron kami noon, wala na yun, tapos na yun. Si Annalyn na lang talaga ang nagkoconnect sa amin dalawa ni RJ. Kaya Claire, makakaasa ka sa akin. Hindi ko aagawin sa'yo si RJ. Hindi ko guguluhin kung ano man ang meron ninyong dalawa. Sige, mauna na ako. Lynette, ngayon alam ko na kung bakit ka nagustuhan ni RJ. Alam mo, Jerry, sa lahat ng binalita mo sa akin, ito ang pinakamaganda. Sana nga, totoong nagkabalikan sina RJ at Claire. Ang alam ko, confirmed. Sinabi sa akin ng kaibigan kong doktor sa Apex. At in-announce ni Giselle kagabi. Then, that's good. Alam mo, pare, I know Claire. Iniwan niya si RJ na hindi mo na nagpaalam.
Kaya hindi ko na-expect na babalikan pa siya ni RJ. Eh, baka naman nag-reconnect ang mga feelings nila. Then, that's good na nagkabalikan sila. As long as wala na sa buhay ni RJ si Lynette, then that's what really matters to me. Sana nga, tuluyan sila magsama habang buhay para wala na hadlang sa amin ni Lynette. Talaga? Umalis si Doc Lindon? Oo, Dok. Ang alam ko, last week pa siya umalis, papuntang Dubai. Para daw yun sa isang conference eh. Tapos, bago yung flight niya, umabsent na siya. Baka siguro nag-ayos ng gamit. Hindi mo lang siya nagpaalam sa akin. Uwe, sa'yo hindi magpapaalam si Doc. Parang imposible naman yun. Eh, kada kausap ko yun si Doc Lindon, wala yung bukang bibig kundi ikaw. Ang weird nga eh. Kasi ang tagal niya na ako di binibisita eh. Hindi nga siya pumupunta ng Apex. Ba't kaya? Doc, baka naman binasted mo na. Uy, walang ganun. Eh, kung hindi naman yun, eh, siguro may dahilan yun, Doc. Kaya hindi nakapagpaalam sa'yo. Eh, at least kay Doc Carlos nakapagpaalam siya. Nagpaalam siya kay Doc Carlos? Kasi, ang sabi niya sa akin, bago siya lumipad, nung umabsent siya, eh, kikita niya daw si Doc Carlos. Eh, baka nagpaalam. Eh, alam mo naman yung dalawang yun. Dikit na dikit yun, di ba? Alam mo, Doc, ba't hindi mo lang tawagan? Para sa kanya mismo marinig kung bakit. Wait lang. Hindi sumasagot eh. Eh, baka busy. Kasi, imposibleng hindi ka sagutin din yan pag ikaw tumatawag. I-text mo lang, Doc. At least, makikita niya. Di ba? So, ayun, Doc. Text mo lang. Sasagot yun pag nakita niya yan. Puno na ako. May duty pa ako, Doc, ha? Thank you. Buti, nakitawad kita dito, Doc. Thank you. Ingat. Ingat. Sorry kung hindi na kita nasabihan sa pag-alis ko. Mabilisan kasi. Don't worry. Mag-usap na lang tayo pagbalik ko. Malungkot ka ba? Hindi naman. Umiyak ka ba? Hindi po. May nangyari ba? Sinubukan ko po kasing bisitahin po kahapon si Doc Lindon sa East Ridge. Pero wala na po pala siya doon. Umalis na po siya. Di ko po alam na pumunta na po pala siya ng Dubai. Tapos di man lang siya nagsasabi sa akin. Alam mo po ba, hindi niya nga sinasagot yung mga tawag ko eh. Biglaan niya na lang akong di pinapansin. Hindi niya ako kinokontak.
Di niya man lang sinabi sa akin saan siya pupunta. Bakit malungkot ka? Siguro po kasi... Akala ko may... something sa amin. Ganun. Kaso siguro nga lang po, ako lang naman talaga yung umaasa. Ako lang yung nag-iisip na may something nga. Siguro po, hindi naman talaga ako mahalaga sa kanya kasi hindi niya man lang sinabi sa akin na alis pala siya. Alam niyo po, sa tagal kasi nakasama ko si Doc Lindon, natutunan ko na rin kasi siya magustuhan po eh. Tapos, na-realize ko yun nung hindi niya na ako tinatawagan. Hindi ko na siya nakikita. Parang na-realize ko na may-miss ko pala siya. Tapos, nung time na magko-confess na ako, yun, wala na siya. Ako, Apo. Pagka ganyan na maraming hadlang para sa damdamin mo sa kanya, baka naman hindi kayo para sa isa't isa. Alam mo ba dun sa pinanonood kong K-drama, ang destiny mismo ang gumagawa ng paraan para magtagpo si Park Hyun-mi at saka si Jin-Yoo. Ayun, alam nila na sila ay para sa isa't isa. Kasi baka naman mamaya, pang friendship lang talaga kayo ni Doc Lindon. Alam mo, ang dapat mong hanapin, yung katulad ni Park Hyun-mi. Isang lalaking may paninindigan na nakatayo sa mga paan niya na kaya kang ipaglaban. Isang lalaking matipuno ang katawan na kaya kang ipagtanggol sa mga gustong umapi sa'yo. Kaya kang i-comfort kung meron mang mga panahon na gusto mong meron kang masasandalan. Sa isang tingin pa lang niya, kalmado ka na. Sa mga ngiti niya, ay, mapapawi ang lungkot mo. At higit sa lahat, cute na, gwapo pa. Malay mo, baka isang Korean Oppa Prince Charming ang maging first love mo. Ay, naku, si Lola. Wala pong ganyan sa totoong buhay. Sa K-drama lang may ganyan. Tsaka masyadong perfect naman po yung sinasabi mo. Walang ganun. Dito? Gusto niya na kasing umuwi at gusto niya nang umalis. Sabi ko, hindi pa pwede. Ayan, ayaw niya na makinig sa akin. Ano po bang pangalan niya? Irene. At saka, ganyan talaga yan eh. Kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya, nagkakaganyan siya.
Laura Annalyn Santos, pero pwede mo akong tawaging ate. Alam mo, makinig ka muna kay mami mo, ha? Hindi ka pa kasi pwedeng lumabas sa ngayon, eh. Pero para sa'yo naman yan. Kung gusto mo, maglaro muna tayo? Ayoko, gusto ko na lang umuwi. And you don't talk to your ate that way. Saka dapat makinig ka sa mami mo. Ayoko. Excuse me. I mean, you don't talk to that kid in that manner. So first thing we have to do to manage tantrum is to understand them. It's not always easy, since tantrums are generated by a lot of factors like fear, anger, sensory overload. And in this case, frustration, I guess. Okay, so since you abruptly interrupted me, what's your brilliant idea then? For tantrums that are not dangerous, the goal is just ignore the behavior. Ano mo sinasabi? So, you're telling me I should just ignore the kid's behavior? I mean, in this case, it is best to withdraw all kind of attention, since even negative attention like reprimanding or trying to persuade the child to stop has been found to reinforce the behavior. Excuse me lang, ah. Why should I listen to you? Who are you anyway? Lah, huwag mo nga ako daanin sa pagpapakit mo. Did you just say cute? Does it mean I'm cute to you? No! No, that's not what I meant. A feeling mo, ah. Okay, okay. Okay, relax. Now I can see that you are shaking and trembling and clench your fist, jaw many fist, furrow eyebrow, and lastly, red skin on the face. So those are the warning signs of anger. So if you want, I can help to manage your anger. Ay, wow. Ako ba't galit ngayon? Gusto ko lang naman umuwi. Bustos ka! I mean, I'm not Bastos. I was just trying to save you. Hey, you almost kissed me! You're the one who was for me. I mean, your face already inches from me. It was just accident. Eh kasi kung sana hindi ko umepal, eh di sana hindi tumakbo yung bata, di ba? Sana walang problema. Sana hindi ako natulak. So kasalanan mo. Dahil mo kasi sinasabi. Okay, okay. Slow down. Yabang-yabang nito. Wala lang, cute siya. Okay, okay, calm down. Actually, I don't know what you're saying. Yun na nga eh. You can't understand anything but you keep on talking. Doc? Doc? Sorry ka na. Sabihan mo sorry. Sorry po. It's okay. Dapat. See? At least something good came up from incident. Can we just stop arguing? Maybe we just got off on the wrong foot. By the way, I'm Kim Young.
But you can call me just Oppa. Opa. Upakan kita dyan eh. Oppa, kanta kita. Oo, upakan kita. What does it mean? Ano, upakan kita means... That's good to hear. Okay. Me too. So... nice to meet you, Da. Claire, excuse me. Ano? Nakausap mo na ba yung ahas? Umamin na ba siya sa'yo? She already admitted everything. Anong ginawa mo? Sinampal mo ba? Sinabunutan mo? We are fine. Wait, trinaydor ka ng so-called friend mo and yet wala kang ginawa? Dahil wala siyang masamang intensyon. She's not that kind of woman. Claire naman, nagpapaniwala ka ba sa babaeng yun? Bakit hindi? She is my friend and I trust her. Morgana, I don't have to overreact or do stupid things just to feed your ego. Well, then you're acting really stupid. Morgana, I am not insecure. So, if you're trying to sabotage my relationship with Lynette, wag mo nang ituloy. Dahil hinding-hindi na ako magpapauto sa'yo. Oh, maybe I am stupid. Dahil nakinig ako sa'yo. Dahan-dahanin yung pagkasalansan sa service, ha? Dali nyo na doon. Dahan-dahan na, baka matapon. Yan. Diyosa, Uncha, sigurado ba kayo na wala na kayo naiwan, ha? Kasi malayo yung pupuntahan natin. Ay, oo naman, Lynette. Naasikaso ko na lahat at nabiling ko na rin kay Diwa kung paano niya aasikasuhin ang cafeteria. Lynette, okay ka lang ba? Okay po ako. Wala naman po ako naiwan. Hindi yun. Ibig ko sabihin, okay lang ba? Siya. Oh. I'm so excited to do this. Dad, una na ako sa service. Sige na. Sige. Tay, sasama po kayo sa medical mission? Hindi kasi makakasama si Ate Giselle, anak. Masama ang pakiramdam, kaya she asked us to go with the team. Doc Annalyn, I'm so excited to do this. It's my first time to join a medical charity drive at kasama ko pa si RJ. Annalyn, baka gusto mong sumama sa amin. Anak, sige. Sumama ka na sa kanila. Kasi medyo masipit pa dun sa service namin. Ang daming mga gamit. Nay, Tay, dun po kasi ako sasakay sa service po namin nila Nurse Evan at Nurse Karen eh. Kaya thank you na lang po. Sige. RJ, I forgot something in your office. Can you come with me? Sure. Excuse us.